Aminado ang Department of Agriculture na nagkaroon din ng pansamantalang kakulangan sa supply ng bawang na nagdulot ng pagsipa sa presyo nito. Gumagawa na raw ng mga paraan ng ehensya para hindi na ito maulit. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi, kasabay ng pag-amin nitong na may nangyayari nga manipulasyon sa presyuhan ng supply ng bawang, lalo na nitong mga nakaraang buwan, mariintiniyak ni Agriculture Secretary Proceso Alcala sa House Committee on Appropriations na titiyakin niya mananagot ang mga taong sangkot dito. Reaksyon nito ni Alcala sa pag-uusisa ni ACT Party List Representative Antonio Pino tungkol sa anya ay na-establish na artificial shortage ng bawang nitong mga nakaraang buwan na sabi pa ng kongresista ay nag-ugat sa binawasang import permits ng Bureau of Plant Industry mula sa taong 2012 hanggang 2013. Nagpakita pa ng PowerPoint si Pino kung saan nakasaad na sa kabuang garlic supply noong taong 2008 na 100.8 thousand metric tons bumagsak sa 32.2 thousand metric tons noong 2013. Ang local production na 11.3 thousand metric tons noong 2008 naging 8.6 thousand lamang, habang ang imported garlic na umaabot sa 89.5 thousand metric tons noong 2008, sumadsad sa 26 o 28.6 thousand metric tons. Si Alcala agad namang inamin na nagkaroon na ng artificial shortage kaya pumalo na lampas sa 200 pesos kada kilo ang presyo ng bawang, bagay na hindi niya dapat mangyari. Sa ngayon, Rafi, inaaral na ng DA kung paano mai-improve ang garlic harvesting process nila kada taon para maiwasang maulit ang kakapusan ng supply. Maging sila raw, nagulat na nagkaroon ng shortage gayong sobra-sobra naman sa taon ng paggamit ng bawang na 40,000 metric tons ang pumasok sa bansa, sabi ni Alcala. Samantala sa ngayon, Rafi, tuloy pa rin ang budget deliberation ng proposed 2015 budget ng Department of Agriculture dito sa Kamara. Yan muna, Netes, balik kayo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.